Bilang ng mga nagsumite ng Certificate of Candidacy sa Batangas, pumalo sa mahigit 34,000. Samantala, paglabas ng Certified and Official List of Candidates, hindi nangangahulugan na pwede ng mga panya ayon sa COMELEC. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Umulan o umaraw, mahaba man o maigsing pila, naging matiwasay ang itinakbo ng 6 na araw na COC filing sa lalawigan ng Batangas. Ayon kay COMELEC Batangas Provincial Election Supervisor, Attorney Jonalyn Sabeliano, wala silang natanggap na malaking aberya sa pagbubukas at pagsasara ng filing of COC. Talagang naging maayos ang ating filing dahil kahit bilumog tayo during the first day, na-manage naman natin ito at mga sumunod na araw ay naging mas manageable na. Sa tala ng COMELEC Batangas, mahigit sa 34,300 ang kabuang bilang ng mga naghain ng kandidatura sa buong lalawigan. Mga pangunahing lungsod daw sa probinsya ang nangunguna sa listahan ng may maraming nagsumite ng COC form. Re-reviewin pa raw ang mga forms na ito saka pa lang makakapaglabas ng Certified and Official List of Candidates ang COMELEC. Meron din po pwedeng ma-disqualify dito by reason of age, baka nakalampas sa mata ng taong finailan nila. Correct. Pwede pa rin po yun. Tapos pwede rin po na base sa mga listahan na ibibigay ng korte ay meron ng permanent disqualifications. Wala pang itinatakdang petsa sa paglalabas ng listahan na ito. Pero ang paalala ng komisyon, hindi nangangahulugan na kahit pa may certified list na ay pwede nang mangampanya. Dapat daw seryosohin ng mga tatakbong opisyal ang alituntunin ng ahensya dahil kung babaliin daw ito ay makakasuhan sila na may kinalaman sa paglabag sa Omnibus Election Code. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.